Drop bus, isa sa mga masakit na tawag sa isang player lalo kung mataas ang expectation sa'yo. Tapos hindi mo maipakita ang full potential mo or isa ka sa mga top 10 picks and yun nga, hindi naging maganda ang laruan mo. Iba ang sakit nun. So sa video na to, ating tignan ang mga ilang NBA players na nasa high drop pick na naging bust sa NBA pero lumakas o na-revive yung career nila pagdating sa overseas. Kaya intro, pasukan mo nga. Number 1, Derek Williams. Si Williams ay kasama sa draft class nila Kyrie noong 2011 at saka ang pang second overall pick na kinuha ng T-Wolves. Sobrang athletic ni Williams nung nasa college pa siya. At kasama din siya sa Smart All-Stars na ginanap dito sa Pilipinas kasama sina Kobe, Durant, Derrick Rose na kinalaban ang mga PBA All-Stars. Hindi masyado maganda ang career ni Williams sa NBA at mataas ang expectations sa kanya. Ang pinakamataas niyang points per game ay nung sophomore year niya na ma-average sa 12.0 points per game. After ng maraming teams sa NBA ay naglaro na siya sa overseas gaya sa China or CBA at ma-average din siya dito ng 20.0 points per game at 6.6 rebounds per game. Magandang pinakita niya that time and now nasa EuroLeague na siya na nag-average ng 14.6 points per game at 4.9 rebounds per game. Medyo mababa pero importante mas napakita niya yung talent niya or skills niya sa ibang bansa. Number 2, Thomas Robinson. Si Robinson naman ay kasama sa class ni na Anthony Davis at Damian Lillard noong 2012. Mas nauna nga lang nakuha itong si Robinson kaysa kay Lillard. Pang 5th si Robinson at pang 6th naman si Damian Lillard. Kinuha si Robinson bilang pang 5th overall pick ng Sacramento. Kaso loaded sa big man ng Kings at di masyadong nabigyan ng playing time. Kaya kumbaga nawala na ng confidence itong si Robinson at pinagpasapasahan na lang ng iba't ibang team. Ang highest points per game niya ay nung nasa 76ers siya noong 2015 na may 8.8 points per game. Ang baba, diba? Kaya naman naglaro lang siya sa iba't ibang bansa. Si Thomas Robinson sana ang magiging import ng San Miguel Beermen nung nakaraang 2022 Commissioner's Cup. Kaso na-injury ito. Kaya naman ngayong 2023 Commissioner's Cup ay kinuha siya ng NLEX bilang import nito. At sa paglaro niya sa ibang bansa, nag-average siya sa 18.0 points per game at 10.5 rebounds per outing. Number 3, Joe Alexander. Siguro yung iba hindi na siya kilala dahil nakuha siya noong 2008. Yan naman yung class nila Derrick Rose at Westbrook. Pang 8 pick si Alexander at kinuha siya ng Milwaukee. At mahusay siya na siyang 3-pointer. Kaso dahil sa hamstring injury at mabang production din ay hindi na in-extend ng Milwaukee ang kanyang rookie contract. So, na-trade na lang siya papuntang Chicago Bulls. At hindi din masyadong ginamit dahil loaded na din ang Chicago that time. Kaya hindi na nagtagal ay nawala na siya sa NBA sa loob lang ng 2 years. Na meron nga lang 4.7 points per game at total na 67 games sa buong stint niya. Grabe no? Kaya ngayon naglalaro lang siya sa bansa niya sa Israel. At dito naging MVP na siya at nakapag-champion pa ng 3 beses. No, diba? Number 4, Jimmer Fredette. Another 2011 draft na naman na nakasama dito sa video natin. Kinuha siya ng Sacramento bilang pang 10th overall pick. Grabe no, Sacramento na naman. Sobrang galing ni Fredette nung high school at nung college. Kaso nag-collapse bigla pagdating sa NBA. Noong rookie season niya doon niya lang nakuha ang highest points per game na may 7.6 points per game at may 36% sa 3-point area. After niyan mga bang minutes na lang nakuha niya. Pagdating niya sa China o CBA, dito mas naipakita ni Fredette yung skills niya. At noong November 12, 2018 pa nga umiscore siya ng 75 points, 8 rebounds at 7 assists. Grabe no, mamaw. At mas nag-shine pa nga talaga siya sa CBA. Number 5, Johnny Flynn. Nakuha naman siya bilang pang 6 overall pick ng T-Wolves noong 2009. At mas nauna pa nga siyang na-drop kay Stephen Curry. For me, hindi naman talaga siya base. Dahil nung college sobrang galing ito. Sadyang injuries lang talagang sumira dito kay Johnny Flynn. Pero still, hindi din nagtagal itong si Flynn. Sa NBL Australia na siya nag-shine kung saan umaverage na siya ng 17.3 points per game, 5.9 assists per game, 3.9 rebounds per game naman. Dito naging NBL All-Star din siya at napasama sa All-NBL team. Number 6, Ike Diogu. Maybe yung iba hindi na ito kilala, pero ako as nakapaglaro ng NBA Live Series ay nakilala ko ito. At kinuha siya bilang pang 9th overall pick noong 2005 ng GSW. At hindi din nakaligtas ang Golden State pagdating sa draft. Dahil nakuha nila itong player na to, kung saan hindi naging maganda ang career sa NBA. Nag-average lang siya ng 6.0 points per game at 3.1 rebounds per game. After that, nag-import na lang siya sa iba't ibang bansa at dito naman siya nakakuha ng maraming kampeonato. Number 7, Yi Jianlian. Ang susunod na Yao Ming sana, kinuha siya noong 2007 bilang pang 6 overall pick ng Milwaukee Bucks. Hindi talaga naging maganda ang pinakita niya. Malayong malayo kay Yao Ming.
kaya pinagpasapasahan na lang siya ng iba't ibang team. Hanggang sa mag-decide na lang siya na bumalik sa China at maglaro sa CBA, sa kanyang national team din. Dito sa CBA nakarami siya ng titles, Finals MVP at League MVP. Number 8, Ian Vesely. Another 2011 bus player naman. This time ang Washington ang kumuha sa kanya bilang pang 6 overall pick. Sa buong karir niya sa NBA, ma-average lang siya na may 3.6 points per game at may total ng 162 games. So loob lang yan ng 4 na taon na at pinaglaro niya lang ang Washington at Denver. Nag-decide na lang si Ian Vesely na bumalik na lang sa Europe at naglaro sa EuroLeague. Dito nakapag-champion siya at naging League MVP noong 2019. Number 9, Hasheem Thabeet. Another 2009 draftist na naman. Si Thabeet ang pang 2nd overall pick. Medyo mamaw si Thabeet nung college, kaya naman na-impress ang Memphis sa kanya at kinuha nga siya. Yun nga lang, mabang minuto lang pinibigay sa kanya noon dahil na din kina Randolph, Gasol at other role players. So parang nawalan din ito ng gana. So sa halos 7 years niya sa NBA ay meron lang siyang 2.2 points per game at 2.7 rebounds per game lang. Grabe no, sobrang baba. Pero pagdating sa Taiwan, dito talaga siya nag-shine na merong 18.2 points per game, 14.3 rebounds per game at 3.2 blocks per game. Naging defensive player of the year din siya. No, diba? Number 10, lastly, si Anthony Bennett ng 2013 draft class. Siya ang first overall pick. Nung college talaga maganda at talented si Bennett. Kaso meron pala siyang shoulder injury kung saan ito ang naging dahilan para bumaba ang level ng laruan niya. Medyo tinamada din siya kaya naging bust din siya. Siguro ako lang yata yung nauusahin sa kanya. Kasi meron talaga siyang shooting. Average lang siya ng 4.4 points per game sa NBA sa loob ng 4 years. At until now, nahirapan na siyang makabalik sa NBA. Pero sa overseas, nag-shine na siya. At mas magaling pa nga siya sa shooting kumpara kay Ben Simmons. Oo, tama ang narinig mo. Sa Taiwan, nagdo-dominate si Bennett na may 25.2 points per game at 14.1 rebounds per game. Naging bust man sila sa paningin ng maraming tao, pero importante, na-revive nila ang career nila sa iba't ibang bansa. At patuloy pa din ang karera nila, di ba? So, muli, hanggang dito na lang ulit. Kung may komento ka o reaksyon, ay pakilagay na lang. Muli maraming salamat. See you again next time. Peace and goodbye. For three.